Sa isang iglap, kinalibutan si Lin Xuan ng 5 tao, bumubuo ng 5 elements grand formation, metal, wood, water, fire, earth. Tumingin si Lin Xuan sa kanyang mga paa, ngumisi. Iyon lang ba ang kaya ninyo? Nang makita si Lin Xuan na dahan-daw ang gumagalaw, hindi napigilan ng mga cultivators ang pagbabago ng kanilang ekspresyon. Ang lalaking ito ay marahil nakakulong sa formation. Paano pa siya nakatingin sa paligid ng walang pinapakitang bakas ng pagiging apektado? Sobrang hindi kapanipaniwala ito. Ang lalaking ito ay kayang gumalaw sa formation ng walang anumang pasanin. Nagtataka ako kung ano ang kanyang tunay na lakas. Kalmadong lumapit si Lin Xuan sa pinuno at itinuro ang isang daliri sa kanyang crown. Pagkatapos ay marahan lang niyang ikinaway ang kanyang daliri at ang lalaki ay lumipad pabalik. Nang makita ang eksenang ito, agad na namutla ang 4 na natitira, at nang lumipad ang lalaking iyon, bumagsak ang formation. Lin Xuan, wala lang, puro lang pagyayabang na nakakatakot sa mga tao, ngunit lumabas na basura lang. Buong araw lang gumagawa ng walang kwentang bagay, napaka-flashy. Nang lumingon si Lin Xuan, nanginginig ang pinuno. Ikaw, sino ka? Paano nagkaroon ng maliit na Southern Yang Kingdom ng ganoong expert? Hindi sumagot si Lin Xuan, ngunit casual na nagtanong, ano ang plano sa likod ng pag-uudyok sa mga nakapaligid na kaharian sa mga dakilang digmaan? Bago pa matapos magtanong si Lin Xuan, agad na nagkalat at tumakas ang 5 sa 5 direksyon. May nangyayari, magkalat at tumakbo. Ipaalam kay Senior Brother Fang at sa iba pa na mabilis na umatras. Nang makita silang sinusubukang umalis, ngumisi si Lin Xuan at kinaway ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo. Gusto ninyong umalis. Hindi ganoon kadali. Ginawa siyang sentro, ang spiritual energy ay pumutok ng tuwid sa langit, naghahati sa lahat ng direksyon upang palibutan ang grupo. Kung nakita nyo na ang aking cultivation, bakit pa kayo nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay? Nang bumaba ang kamay ni Lin Xuan, agad na nabuo ang isang hola na gawa sa spiritual energy, na sumasakop sa buong grupo, na nagpapahirap sa pagtakas. Sumigaw ang grupo sa takot. Kailan kami nahulog sa hola na ito? Punyeta, hindi masira. Kalmadong sinabi ni Lin Xuan, anuman iyon, bumalik kayo dito at mag-usap. Pagkatapos magsalita, ibinawi ni Lin Xuan ang kanyang kamay at ang hola ay dahan-daw ang lumiit, hinihila ang grupo pabalik sa harap niya. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung hindi kayo magsasalita, kung gayon. Bago pa matapos si Lin Xuan, lumingon ang pinuno, itinuro ng tuwid sa kanyang mukha at sumigaw ng malakas, kahit mamatay ako, huwag mong isipin na makakakuha ka ng anumang impormasyon mula sa akin. Oh, talaga, ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang mga daliri at ang spiritual energy ay tumali sa pinuno, pagkatapos ay sinipsip siya pabalik. Kung gayon, hayaan mong soul search kita. Inilagay niya ang kanyang kamay sa crown ng pinuno. Pagkatapos suriin sandali, kumunat ang sulok ng bibig ni Lin Xuan. Kaya ganoon pala, nang makita ang eksenang ito, nanginginig ang iba pa. Sobrang takot sila na hindi man lang sila makatayo. Nang ibinaba ni Lin Xuan ang kanyang kamay, ang lalaki ay nalumpo. Kaya, ang mga taong ito ay alam lang na mag-udyok sa mga dakilang dinastiya na magsimula ng isang dakilang digmaan, ngunit hindi man lang nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Mukhang mga pawn lang sila. Magandang mayroon, ngunit hindi mahalaga. Sino ang mag-iisip? Karapat-dapat lang na isakripisyo ang sarili para sa layunin, ano? Akala ko ang inyong malaking plano ay may kaugnayan sa inyong mga sarili. Habang natapos si Lin Xuan sa pagsasalita, nakita ng iba pa na ang barrier na nilikha ni Lin Xuan ay agad na nawala. Sumigaw sila, anong ginagawa ninyo pa dyan? Tumakbo, ngunit kaya ba nilang tumakbo? Ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang mga daliri. Bagamat ayaw kong pumatay ng tao, ngunit batay sa inyo, gusto ninyong patayin ang lahat sa aking manor, tiyak na hindi ko kayo hahayaan na mabuhay. Habang bumaba ang mga salita, 4 na finger intents ang pumutok mula sa kanyang kamay, tumagos ng tuwid sa mga katawan ng grupo. Nang makita na niresolve na ang lahat, mula sa likod ng puno, sinilip ni Lin Fu ang kanyang ulo at nagtanong, anak, ayos ka lang ba, Lin Xuan? Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagiging kahanga-hanga. Wala lang, isang kaway lang ng pulso at niresolve na ang lahat. Napakadali, di ba? Walang masabi si Lin Fu.
Malinaw na sa aking pananaw, ang 5 Integration Realm Assassins na nagsasama-sama ay halos kasing kahulugan ng hindi matatalo, ngunit ang sarili kong anak dito, ang pagharap sa kanila ay kasing dali lang ng pagdurog ng langgam. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang ama, walang magawang sinabi ni Lin Xuan, "Dad, kung walang sorpresa, marahil ay nasira na ang Royal Palace." Natulala si Lin Fu, "May isa pang grupo ng mga assassins. Kung gayon, pumunta tayo at tingnan agad." Nang makita ang kanyang ama na mukhang balisa, bahagyang tumango si Lin Xuan. "Oo, fair na," sumigaw si Lin Fu, "kung gayon, magpatawag tayo ng 100,000 tropa ngayon din." Walang masabi si Lin Xuan, kaya balisa lang siya dahil gusto niyang magpakitang gilas. Kaya, ikinaway niya ang kanyang kamay. "Huwag na lang, walang silbi ang 100,000 mortal na pupunta." Kinamot ni Lin Fu ang kanyang ulo. "Oh, may punto yun, di ba? Hehe, gusto ko lang mag-flex ng kaunti." "Ay, oo nga pala, paano tayo pupunta sa Royal Palace? Hindi naman siguro tayo sasakay sa mga kabayo, di ba? Medyo mabagal yata." "Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ako na ang bahala." Sa gayon, ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang mga daliri at isang bilog ng ilaw ang bumalot sa kanilang dalawa, inyaangat sila sa hangin. Nagulat si Lin Fu nang makita ito. "Wow! Ano ito? Mukhang sobrang astig." Ipinaliwanag ni Lin Xuan, "Isipin mo na lang itong isang transportation tool, sobrang bilis." Kuminang ang mga mata ni Lin Fu. "Ang galing ng aking anak." Umubo si Lin Xuan, pagkatapos ay sinabi, "Mahigit 300 milya mula dito hanggang sa kabisera. Ang mga lalaking iyon ay galing sa Hilagang Kanluran kanina, dumaan sa kabisera bago dumating sa Pingchang City. Sa tingin ko, nang patayin ko ang mga assassins na iyon, hindi pa sila nakakarating sa Prime Minister's Mansion. Ang natitirang 5 ay marahil ay gumawa na ng kanilang galaw sa Royal Palace, kaya sa kasalukuyang depensa ng Royal Palace, marahil ay mapupunasan lang natin ang kanilang mga bangkay pagdating natin doon." Habang ang dalawa ay nagmamadali patungo sa Royal Palace, 2 figure ang biglang lumipad mula sa kagubatan na may isang madilim na anino na humahabol sa kanila. Tumigil si Lin Xuan at Lin Fu nang makita ito. Tumingin pababa, medyo nagulat siya. Ang maliit na prinsesa ang namumuno sa pagtakas ng maliit na prinsesa ay isang matandang elder mula sa loob ng Royal Palace. Punyeta! Kumakapit pa rin siya sa likuran natin. Hindi natin siya maiiwasan kahit anong mangyari. "Your Highness, ang matandang lingkod na ito ay walang silbi. Hindi kayang lubos na protektahan ang kanyang kamahalan, ni hindi ko na rin kayang samahan ka, prinsesa." Ang maliit na prinsesa ng Southern Yang Dynasty, si Zhao Yuyan, ay namutla nang marinig ang mga salitang ito. Agad pagkatapos, kinaway ng matanda ang kanyang kamay at pilit na itinulak ang prinsesa palayo, lumingon upang harapin ang lalaki na nakasuot ng itim ng mag-isa. "Kahit mamatay ako, ang matandang lingkod na ito ay hindi hahayaan na saktan ng kalaban ng prinsesa." Iwinagayway ng malayo, sumigaw si Zhao Yuyan. "Hindi, huwag." Lumingon ang matanda, nagbigay ng isang malakas na pagsampal patungo sa lalaki na nakasuot ng itim. "Ikaw na bandido, mamatay ka." Ngumisi ang lalaki, binulot ang kanyang espada. "Matandang hanggal, nagmamalaki ka, napakawalang galang." Agad pagkatapos ay isang sword strike ang sumaire sa atake ng matanda. Hindi ko akalain na magkakaroon ng isang Integration Realm Cultivator na nagbabantay sa isang maliit na Southern Yang Dynasty. Sayang lang, isa ka ring piraso ng basura. Sa gayon, sumugod siya muli, gustong ipadala ang matandang cultivator sa kanyang mga ninuno sa isang galaw. Bigla, may nangyaring kakaiba. Isang binata ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na walang kahirap-hirap na humaharang sa kanyang espada gamit ang kanyang kamay. Ang lumitaw ay walang iba kundi si Lin Xuan. Kailan pa naging ganoon kayabang ang isang Integration Realm Cultivator? Napahinto sa isang galaw, medyo natulala ang lalaki. "Sino ka, bata? Huwag kang hamarang." Walang pakialam na sumagot si Lin Xuan, "Hi, gusto ko lang tumulong kapag nakikita ko ang kawalan ng katarungan." Hindi pa rin alam ng lalaki ang kanyang panganib, kumunat ang sulok ng kanyang bibig. "Kahit ano pa, kung gusto mong maging bayani, maaari kang mamatay kasama niya. Ang espada kong ito ay hindi lang basta ordinaryong espada. Mayroon itong magical power, mas mabuti pang umalis ka, mortal."
Nang marinig ang sinabi ng lalaki, tumingala si Lin Xuan sa langit at tumawa ng malakas. Haha, nagalit ito sa lalaki na nakasuot ng itim. Bata, anong tinatawanan mo? Kumunot ang mga labi ni Lin Xuan. Mukhang hindi naman ganoon kagaling ang iyong Nascent Soul Realm's precious sword. Hindi pa tapos magsalita si Lin Xuan nang umalingaw ang mga tunog ng pagkalas. Sa ilalim ng takot na tingin ng lalaki na nakasuot ng itim, ang espada na inakala niyang kanyang mahalagang pag-aari ay nasira sa maliliit na piraso. Hindi. Paano nangyari ito? Ang aking espada. Bang! Sa isang malakas na pagbagsak, hindi lang ang espada ang nabasag, kundi ang lalaki ay napalipad din pabalik. Umubo siya ng isang buong bibig ng dugo at humiga doon, halos walang malay, nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ay narinig ni Lin Xuan ang boses ng matanda sa kanyang tainga. Ikaw, Lin Xuan Wang. Si Lin Xuan ay parang, ha? Ano ito? Anong klaseng bagay ang Zuan King? Dahan-daang lumapag ang matanda at ipinaliwanag, kalahating buwan na ang nakalipas, plano ng kanyang kamahalan na bigyan ka ng titulong Zuan King, ngunit sa sandaling natapos niya itong isulat, bago pa ito maipahayag, ang Imperial Palace ay inatake. Pagkatapos ay mahinang nagtanong si Lin Xuan, ano ang nangyari sa Imperial Palace? Malungkot na sumagot ang matanda. Ang kanyang kamahalan ay pinaslang ng maaga. Ang mga salitang ito ay nagdala ng luha sa mga mata ni Zhao Yuyan. Ibig mong sabihin, wala na si Father. Paano nangyari ito? Wawawa! Inaliw ni Lin Fu ang prinsesa. Ayos ka lang ba, prinsesa? Pakiusap, maging matatag ka. Ang matanda, na may mga luhang bumabalot sa kanyang mga mata, ay isinalaysay. Sa kritikal na sandaling iyon, inutusan ako ng kanyang kamahalan na dalhin ang mga tao palabas ng palasyo muna. Naaalala ko ang kanyang kamahalan na gustong labanan ang mga lalaking iyon hanggang kamatayan. Bilis, ilayo mo si Yuyan. Ngunit, Your Majesty, paano ka? Kung aalis ang matandang lingkod na ito, huwag kang mag-alala, kaya ko ang mga lalaking ito. Kahit mamatay ako, hahawakan ko sila. Ito ay isang utos. Umalis na kayo. Nakarating sa puntong ito, hindi napigilan ng matanda ang lumuhod. Pagkatapos noon, matapang na lumaban ang kanyang kamahalan at sa huli ay namatay sa kanilang mga kamay. Ang matandang lingkod na ito ay talagang walang silbi. Ang mga luha ni Zhao Yuyan ay parang mga talulot ng perlas sa ulan. Paano nangyari ito? Inaliw ni Lin Fu ang prinsesa. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Ang aking anak na si Lin Xuan ay tiyak na ipaghihiganti ang kanyang kamahalan. Tumingala si Zhao Yuyan kay Lin Xuan, na parang nakakita ng isang dayami na makakapagligtas sa kanya. Talaga, ang tono ni Lin Xuan ay maaasahan at matatag. Prinsesa, pakiusap, maging matatag ka. Ipaghihiganti ko ang Emperor. Tala, sa loob ng Imperial Palace ng Southern Yang Dynasty. Ulat, maliban sa matanda at sa maliit na prinsesa na tumakas kamakailan, ang natitirang mga maharlika ng Southern Yang ay lahat pinatay. Pinuksa, bahagyang tumanggo ang pinuno nang marinig ito. Napakagaling. Ngunit nang tumingala siya sa langit, nakita niya ang isang ilaw na lumilipad patungo sa kanila sa sobrang bilis at nagtaka siya. Ha? Ano iyon sa langit? Marahil ay bumabalik na si eldest brother at martial brother Maria. Ngunit nang makita ng pinuno ang taong malapit ng bumaba, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi yun si martial brother Ma. Walang paraan na maging ganoon kalakas si martial brother Ma. Rumble, rumble, rumble. Bumaba si Lin Xuan na may nagninangas na galit. Ang kanyang aura lang ay nagpatilapon sa mga mahihina, naiwan ang ilan lamang sa pinakamalalakas na buhay, ngunit kahit sila ay malubhang nasugatan. Sa sandaling lumapag siya, ikanaway ni Lin Xuan ang kanyang daliri, agad na kinulong ang buong Imperial Palace sa isang barrier. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mukha ng pinuno. Kaya mong gawin ito, baka isa kang late-stage tribulation transcension expert. Sino ka ba talaga? Tumingin si Lin Xuan sa grupo ng mga taong nakasuot ng itim at malamig na sumagot. Pumatay kayo ng napakaraming inosenteng tao at ngayon ay natatakot na kayo. Ano pa ang ginagawa ninyo dyan? Tumakbo. Ang lalaking ito ay isang late-stage tribulation transcension expert. Hindi tayo makakatalo sa kanya. Isang kislap ng lamig ang kuminang sa mga mata ni Lin Xuan. Gusto ninyong tumakbo.
Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang bibig, ang mga nagsisimula palang tumakbo ay sumabog sa maliliit na piraso sa ere. Nang makita ang eksena ng barrier na bumabalot sa Imperial Palace mula sa malayo, tahimik na nanalangin si Zhao Yuyan. Young Master Lin Xuan, dapat kang maging ligtas at maayos. Pagkatapos ng sandali, nang makita na nawala na ang barrier, dinala ng matanda ang prinsesa at si Lin Fu sa lugar. Young Master Lin Xuan, patay na ba ang lahat ng mga nakaitim? Young Master Lin Xuan, ayos ka lang ba? Medyo nahihiya si Lin Xuan, lumingon upang tingnan ng prinsesa. Huli na ako ng isang hakbang. Walang nabuhay sa Royal Palace. Nang makita si Lin Xuan na ganoon kalungkot, inaliw ni Lin Fu ang kanyang anak. Ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ibinaba ng maliit na prinsesa ang kanyang ulo, mahinang sinabi, nagpapasalamat si Yuyan sa Young Master sa pagliligtas ng aking buhay. Tinulungan siya ni Lin Xuan na tumayo. Prinsesa, hindi mo kailangang maging ganoon kapormal. Ito ang dapat kong gawin. Sumali si Lin Fu. Tama, Your Highness, Prinsesa, ngayon ikaw na lang ang natitira sa pamilya ng hari ng Southern Yang. Ikaw ang pamilya ng hari, kaya dapat kang maging malakas at huwag hahayaan na nakawin ng mga magnanakaw ang mga lupain na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, umangat ang mukha ni Zhao Yuyan. Oo, General Wang, Uncle Wang, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko hahayaan na dungisan ng sinuman ang mga lupain ng aking Southern Yang Empire. Lubos na nasiyahan si Lin Fu sa kanyang reaksyon. Magaling! Ang pamilya Lin Xuan ay magpakailanman na magiging matatag na suporta para sa pamilya ng hari ng Zhao. Biglang tila medyo nahihiya si Zhao Yuyan, bumubulong, iyon. Nakita ni Lin Xuan ang kanyang ekspresyon at tumawa, sinasabi, Prinsesa, maaari mong sabihin ang nasa isip mo. Namula ang mga mata at pisngi ng prinsesa habang tinitingnan niya si Lin Xuan at sinabi, Young Master, iniligtas mo si Yuyan at ipinaghiganti ang pagkamatay ng aking ama para sa akin. Walang may aalay si Yuyan upang bayaran ka, maaari ko lang ayalay ang aking sarili. Holy crap! Iaalay niya ang sarili niya. Ngunit medyo sayang. Nang makita ang kanyang reaksyon, bumulong si Zhao Yuyan, hindi ba't si Yuyan ay hindi sapat na maganda para sa Young Master? Medyo sumasakit ang ulo ni Lin Xuan. May master pa na naghihintay sa akin sa bahay, paano ako makakakasal sa iba? Naisip ito, ngumiti siya at sinabi, sayang lang, ikaw ay isang babae, kung hindi, maaari tayong maging magkapatid sa sumpaan. Napuno ng tanong ang mukha ni Lin Fu. Anong magkapatid sa sumpaan? Iyon ba talaga ang dapat mong sabihin? Biglang naalala ni Lin Xuan ang kanyang magandang master, pagkatapos ay bumulong, ang aking puso ay nakatuon sa paghahanap ng Dao, paano ako magpapakasasa sa pag-ibig ng mundo? Bumantong hininga si Zhao Yuyan sa kanyang puso nang marinig ang mga salitang ito. Tama, siya ay nakatuon sa paghahanap ng Dao, paano ko siya matatali? Ngunit nagbago ang tono ni Lin Xuan, ngunit sa ngayon, ang Southern Yang Dynasty ay walang pinuno. Kailangan ng isang tao na tumayo at patatagin ang sitwasyon. Ayon sa impormasyon na nakuha ko mula sa mga kaluluwa ng mga cultivators na pinatay ko, ang mga taong nakaitim na ito ay nagpaplano na hiwalay na suportahan ang mga dakilang aristokratikong pamilya ng Southern Yang Dynasty at pagkatapos ay magsimula ng isang digmaang sibil sa loob ng Southern Yang Dynasty. Bagamat na-resolve na ang mga taong ito, ang pagkamatay ng emperor ay sapat na upang maging sanhi ng mga angkan at commoners na nabalisa na magsimulan ng mga hukbo upang agawin ang mga lupain ng Southern Yang Dynasty. Kung gusto mong pag-usapan ng isang tao na kayang tumayo upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon ngayon, ang pagkakakilanlan lang ng prinsesa ang kayang gawin iyon. Nang marinig ang mga salitang ito, si Zhao Yuyan ay una munang natulala, pagkatapos ay medyo kinakabahan. Maaari, ngunit bago pa niya matapos, lumuhad ang matandang cultivator at si Lin Fu. Ang matandang lingkod na ito ay tiyak na gagawin ang aking makakaya upang tulungan ang Your Highness, Prinsesa. Ang Wang General's Manor ay natural na lubos na susuportahan ang prinsesa. Nang marinig ang mga salitang ito, pinagsama ni Zhao Yuyan ang kanyang mga labi, na parang gumagawa ng isang desisyon, pagkatapos ay matatag na sinabi, sige.
Sa inyong lahat na sumusuporta sa akin, tiyak na pananagutan ko ang responsibilidad na ito at magsusumikap na protektahan ang mga lupain ng aking Southern Yang Kingdom. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan, nag-iisip. Ang utak sa likod nito sa pagkakataong ito ay ang Blood Spirit Immortal Sect. Ngunit tayo ay nasa hayag ngayon at ang mga immortals ng Blood Spirit Immortal Sect ay nasa dilim. Gayunpaman, kung hindi ko sila aalisin sa pagkakataong ito, natatakot ako na gagawin itong hindi matatag ang aking Dao Heart. Naisip ito, nagsalita siya. Ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay ang Blood Spirit Immortal Sect. Para sa kaligtasan ng aking dad at para sa iba pa, kailangan kong pumunta at tanggalin siya ngayon. Bahagyang tumanggo si Lin Fu nang marinig ito. Kung ganoon, dapat kang bumalik sa Invincible Immortal Sect at humingi ng reinforcements muna. Sapat na kami dito. Umiling si Lin Xuan. Ayos lang. Blood Spirit Immortal Sect lang naman sila. Wala silang kwenta. Gayunpaman, hindi naman ako walang ginagawa sa loob ng maraming taon. Kahit hindi ko gamitin ang Zunwang Cauldron, mahirap pa rin para sa ilang Immortal Realm Dude na patayin ako. Oh, oo, Dad, sabihin mo sa isang tao na ibigay sa iyo ang charm na ito. Kung nasa panganib ka, durugan mo ito at mararamdaman ko agad. Pagkatapos nito, tumakbo si Lin Xuan, sinusundan ng mga alaala ng mga cultivators hanggang sa isang bulubundukin. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang Blood Spirit Immortal Sect. Sa sandaling lumapag siya, hindi napigilan ni Lin Xuan na magulat nang makita niya ang dalawang bantay. Holy crap! Mga immortals ang nagbabantay sa pinto. Talagang seryoso ang Blood Spirit Immortal Sect. Nang maramdaman ang aura na nagmumula kay Lin Xuan, isang matanda ang lumabas mula sa loob ng Blood Spirit Immortal Sect. Tiningnan niya si Lin Xuan at kalmadong nagtanong, "Sino ka?" Ngumisi si Lin Xuan, "Hindi mo ako nakikilala." Pagkatapos tingnan ng mas malapit si Lin Xuan, nagbago ang ekspresyon ng matanda. "Lin Xuan, dahil sa iyo at sa Chilling Immortal Sect, nawalan kami ng higit sa 100 immortals. At pagkatapos ay nilampaso kami ng late-stage Earth Immortal ng Six Worlds Wildlands. Hehe, hindi siya inimbitahan ngayon, tiyak na may dala siyang makapangyarihang mga artifacts. Ngunit punyeta, natatakot ba ako? Ngayon, kailangan kong ipaghiganti ang mga nawawalang elders. Sa gayon, agad siyang lumingon at pumasok sa loob. Nagulat ito kay Lin Xuan. Ano ba iyon? Anong klaseng galaw iyon? Nagsalita ng masama at pagkatapos ay tumakbo. Ngunit bago pa makarik si Lin Xuan, nakapasok na ang lalaki sa isang silid kung saan mayroong isang formation. Ibinuhos niya ang spiritual energy sa loob nito. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, sa wakas ay bumantong hininga siya. Phew! Sa wakas, nakarating na. Hindi na kayang makatiis pa ng Blood Spirit Immortal Sect ng anumang pagkasira. Kung masisira pa ito, baka tuluyan na itong mapuksa. Nang makita na ang Blood Spirit Immortal Sect ay napapalibutan ng isang barrier array, kumunat ang mga labi ni Lin Xuan. Laro ng bata, pagkatapos ay kinuha niya ang Heaven Rank Supreme Grade Magic Weapon, ang Spear, at nag-target ng isa pang strike ng tuwid sa Protective Array Mountain. Ngunit nang hamupa ang usok, ang array ay hindi nasira, na lubos na ikinagulat ni Lin Xuan. Ang boses ng matanda ay narinig mula sa loob ng array. Walang silbi. Ang formation na ito ay isang formation mula sa Ancient Era, nilikha ng mga Earth Immortal Ancestors ng Blood Spirit Sect sa loob ng kalahating buhay ng pagsisikap. Kahit ang Luna yun ay nakapasok lang sa Blood Spirit Immortal Sect nang bukas ang Grand Formation. Sa sandaling na aktibo ang Grand Formation, ang natitirang mga elders ng Blood Spirit Immortal Sect ay nagising mula sa kanilang cultivation. Senior brother, anong nangyayari? Malalim na nagtanong ang elder. Ang fiend mula sa Invincible Immortal Sect ay dumating upang kumatok sa ating pinto. Ito ay kritikal na sandali para sa ancestor na makalusot. Hindi siya dapat maabala. Nang makita na ang mga lalaking ito ay nag-set up ng isang matigas na Grand Formation, itinanam ni Lin Xuan ang kanyang spear sa lupa at kinuha ang Purple Cauldron. Sa ilang mga clicks at clacks, nagsimulang mag-init si Lin Xuan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga elders ng Blood Spirit Immortal Sect ay namutla. Ano, kinatakutan natin ang dumating. Paano kami hindi matatapos ng bagay na ito dito? Imposible.
Gaano man kalakas ang bagay na ito, hindi nito masisira ang sect-protecting grand formation. Siya ay isang late-stage tribulation transcension cultivator lang. Paano siya magiging ganoon kalakas? Ngunit sa ilalim ng takot na tingin ng grupo, ang Purple Cauldron ay bumaba mula sa langit na may isang strike. Niyanig ang lupa ng malakas at ang mga elders ng Blood Spirit Immortal Sect ay nagbagsakan. Paano ito posible? Ito ay ang Ancient Era Sect protecting grand formation na nilikha ng ating Earth Immortal Ancestor. Paano ito hindi makatiis sa isang strike mula sa Zonwang Cauldron? Ito ay imposible. Ito ay ganap na walang kabuluhan. Walang kahirap-hirap na lumapag si Lin Xuan pagkatapos sirain ang Grand Formation, sinasabing walang pakialam. Sa simula, ang ginawa ninyo ay walang kinalaman sa akin. Sayang lang gusto ninyong guluhin ang tanging bagay na mahalaga sa akin sa mortal realm. Dahil yan ang kaso, hindi ko kayo hahayaang mabuhay. Nang makita na nasira ang Grand Formation, ang mga elders sa loob ay agad na nagkalat at tumakbo. Punyeta, lahat tumakbo. Ngunit kaya ba nilang tumakas? Ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at ang kanyang higanteng cauldron ay lumipad sa langit, sinelyuhan ng espasyo sa lugar na ito. Mas mabuti pang sabihin ninyo sa akin ang malaking plano at baka pag-isipan kung hayaan kayong umalis. Nang marinig ito, matapang na sumagot ang isang elder. Bata, isa ka lang late-stage tribulation realm mortal pero naglakas loob kang takutin kaming mga immortals. Dahil hindi na kami makakatakas sa anumang divine power man, mas mabuti pa kaming lumaban hanggang kamatayan. Muling binunot ni Lin Xuan ang kanyang heaven-rank top-grade spear. Pareho pa rin ang dating galaw, nahahati sa 12-12 ng spear shadows. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng immortal. Hindi maganda. Lahat, depensahan ang sarili. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, tinusok siya sa crown ng kanyang ulo ng isang spear, namatay agad. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng iba pa ang matulala. Hindi maganda. Ang bagay na ito ay specialized sa pag-atake sa soul. Ito ay isang masamang artifact. Lahat, mabilis na protektahan ang inyong mga souls ng buong lakas. Ngunit habang papalapit ang mga spear shadows, nagpanik ang mga elders na iyon. Teka, magsasalita ako. Lahat ng ginawa namin ay para sa matandang ancestor. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang uri ng restriction ang tila sumabog sa kanyang ulo at ang lalaki ay hindi napigilan na dumura ng isang buong bibig ng dugo, namatay agad. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan sa tanawing ito. Mukhang ang mga souls ng mga immortal elders na ito ay marahil inilagay ng restrictions ng isang tao upang mapanatili ang kanyang mga sekreto sa lahat ng gastos. Kung may magbubunyag ng anumang bagay, magtre-trigger ang restriction at ang kanilang soul ay agad nalalamunan. Haha, kagiliw-giliw iyon. Kaya, alam ninyo lahat ngunit hindi kayo makapagsalita. Anong gagawin ngayon? Kung ganoon, mamatay na lang kayo. Salamat po sa panunood.